Itinapon ni Brenda ang natirang pagkain sa putik. Habang si Mirela ay nakaluhod, pinupulot ang bawat butil para sa kanyang inang may sakit. Sa marangyang sasakyan, ngumisi si Danilo, ang lalaking hindi alam na ang kanyang sariling dugo ay naroroon sa dumi. Ngunit ang muling pagbangon ay nagsisimula sa pinakamababang dusa. Kakayanin ba ng isang anak na bawiin ang dangal na ninakaw ng sarili niyang pamilya? Huwag mo ngang idampi ang maruming kamay mo sa sapatos ko. Ang dumi-dumi mo na nga. Pinalalapit mo pa sa akin ang baliw na matandang yan. Nakakadiri. Sa ilalim ng lilim ng lumang puno sa maliit na parke sa Davao, nanigas si Mirela sa kanyang pagkakaluhod. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang plastik na mangkok na may natitira pang mainit-init na lugaw. Kanina lamang, buong tiyaga niyang hinahipan ang bawat subo upang mapakain ang kanyang inang si Aling Rosario, ang matandang babaeng nakatitig sa kawalan. Walang malay na ang kanyang maruming kamay ay naging sanhi ng puot ng isang estranghero. Dahan-dahang nalaglag ang plastik na kutsara mula sa nanginginig na mga daliri ni Mirela, bumagsak sa basang lupa nang walang tunog. Naramdaman niya ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Tila may nakabarang tinik na pumipigil sa bawat hininga. Ang kanyang mga palad ay kusang naging kamao, mariing pumipiga sa kupas na tela ng kanyang palda hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang mundo sa kanyang paligid ay biglang nawalan ng kulay at ang ingay ng mga sasakyan sa di kalayuan ay naging isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Bakit nga ba sa mundong ito, ang kahirapan ay tila isang habambuhay na hatol na nag-aalis ng karapatan mong ituring na tao? Napatayo si Mirela. Hinarap ang magandang babaeng nakatiyad sa kanyang tapat na nagngangalang Brenda. Si Brenda ay nakasuot ng isang mamahaling puting damit na walang kahit isang dumi, maliban sa maliit na talsik ng sabaw ng lugaw sa dulo ng kanyang sapatos. Ang galit sa mukha nito ay tila ba krimeng mortal ang nagawa sa kanya. "Pasensya na po, ma'am," bulong ni Mirela. Sinusubukang patatagin ang kanyang boses na nanginginig sa kahihiyan. "Hindi po sinasadya ng nanay ko. May sakit po siya sa pag-iisip. Hindi niya po alam ang kanyang ginagawa." "May sakit? Kung may sakit iyan, dapat nasa loob ng koral. Huwag niyo siyang pinagagala rito sa parke." Sigaw ni Brenda na tila gustong marinig ng buong mundo ang kanyang boses. "You ruined my day. My designer shoes are ruined because of this trash." Inilabas ni Mirela ang kanyang lumang panyo mula sa bulsa. Lalapit sana siya upang dahan-dahang punasan ang sapatos ni Brenda, ngunit bago pa man niya ito madikit, marahas na iniatras ni Brenda ang kanyang paa. Ang pagkilos na yon ay naging sanhi upang matabig ang plastik na mangkok ng lugaw na tuluyang natapon sa lupa, humalo sa putik na nilikha ng basang lupa ng parke. "Babe, what is happening here?" Isang baritono at kalmadong boses ang pumawi sa ingay ng paligid. Mula sa isang marangyang itim na sasakyan na nakaparada sa tabi ng parke, bumaba ang isang matangkad at makisig na lalaki. Si Danilo Villarreal. Ang kanyang simpleng polo shirt at mamahaling relo ay nagpapakita ng isang katayuang malayo sa mundong ginagalawan ni Mirela. Mabilis na nagbago ang anyo ni Brenda. Ang kaninang galit na mukha ay biglang napalitan ng maamong ekspresyon. Lumapit siya kay Danilo, yumakap sa braso nito at nagsalita sa tunong tila siya ang biktima. "Babe, look! These people, they are so careless." Pinalapit niya ang maruming matanda sa akin at sinadyang dumiha ang sapatos ko. "I think they are scammers trying to get money from us." Hindi sumagot si Danilo. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Brenda, kundi nakapako sa mukha ni Mirela. May isang kakaibang pakiramdam na gumapang sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na kirot, isang pakiramdam ng pagkilala na hindi niya maipaliwanag. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita niya sa mga mata ni Mirela ang isang malalim na sugat, ngunit may kasamang matatag na dangal na hindi kayang bilhin ng salapi. "Hindi po kami nanghihingi ng pera," dahan-dahang sabi ni Mirela.
Diretsong nakatitig sa mga mata ni Danilo. Humihingi kami ng paumanhin sa pagkakamali. Ngunit hindi kami basura na maaari ninyong tratuhin ng ganito. Bumaba ang tingin ni Danilo sa matandang babaeng nakaupo sa bench. Si Aling Rosario ay nanginginig. Yakap ang kanyang sariling mga tuhod habang bumubulong ng mga salitang walang kahulugan. Ngunit hindi ang kanyang kalagayan ang nakakuha ng pansin ni Danilo. Ang kanyang mga mata ay napako sa pulso ng matanda. Isang pulang tali, isang lumang pulang tali na may maliit na tansong tupi na may nakaukit na letrang V. Tila huminto ang tibok ng puso ni Danilo. Dahan-dahan niyang kinapa ang kanyang sariling bulsa kung saan nakatago ang isang kaparehong pulang tali. Ang tanging alaala na iniwan ng kanyang yumaong ama, na ayon dito ay pag-aari ng kanyang nawawalang ina at kapatid. Bakit? Bakit meron siyang ganyan? Bulong ni Danilo, na tila nawalan ng lakas ang kanyang boses. Babe, let's go! Gosh, nakakahiya. Pinapanood na tayo ng mga tao rito. Let the guards handle them. Pangungulit ni Brenda. Hinihila ang braso ni Danilo palayo. Ngunit hindi kumilos si Danilo. Humakbang siya ng mas malapit kay Aling Rosario. Binaliwala ang mga hila at bulong ni Brenda. Ang kanyang puso ay nag-aabang sa isang katotohanang matagal na niyang hinahanap. Ngunit natatakot siyang harapin sa ganitong paraan. Sino? Sino siya? Tanong ni Danilo kay Mirela. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon na hindi niya maitago. Tumingin si Mirela kay Danilo na may pag-aalinlangan. Nakita niya ang katapatan sa mga mata ng lalaki, ngunit ang galit sa mga salita ni Brenda ay sapat na upang magtayo siya ng pader sa paggitna ng kanilang mga estado sa buhay. Siya ang nanay ko, malamig na sagot ni Mirela. At kahit wala siyang isip, siya ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Hindi namin kailangan ng awa ninyo, at lalong hindi namin kailangan ng pera ninyo. Inakay ni Mirela ang kanyang ina upang tumayo. Si Aling Rosario, na tila nakaramdam ng tensyon, ay sumunod ng walang kibo. Habang dahan-dahan silang naglalakad palayo, si Aling Rosario ay biglang humuni ng isang malambing na himig, isang oyayi. Isang kanta ng pagpapatulog na bawat gabi ay naririnig ni Danilo sa kanyang mga panaginip. Ang awit na palaging kinakanta ng kanyang ama kapag siya ay malungkot. Nanigas si Danilo sa kanyang kinatatayuan. Ang hanging gabi ng Davao ay tila naging napakalamig at ang bawat salita ng oyayi ay tila mga hiyas ng nakaraan na unti-unting nagbabalik sa kanyang gunta. Babe! Ano ba? Nakikinig ka ba sa ake? Galit na sabi ni Brenda. Ngunit ang boses nito ay tila nagmula sa isang napakalayong lugar. Tumingin si Danilo sa papalayong anino ng dalawang babae sa ilalim ng papasikat na mga ilaw ng kalsada. Sa kanyang puso, alam niyang ang kanyang buhay ay hindi na muling magiging tulad ng dati. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang dugo, ay naglalakad palayo sa kanya at wala siyang nagawa kundi panoorin sila sa lumalalim na dilim. Ang lamig sa loob ng malawak na tanggapan ay hindi sapat upang pawiin ang init na nagmumula sa dibdib ni Danilo. Nakatitig siya sa pulang tali na nakapatong sa ibabaw ng kanyang lamesang gawa sa mahogany. Ang taling iyon na may munting tansong tupi ay tila isang mantsa sa malinis at marangyang silid ng pangulo ng Villarreal Group. Hinaplos ni Danilo ang malamig na kuwadro ng larawan ng kanyang yumaong ama na nakasabit sa pader. Ang salamin nito ay tila isang pader na naghihiwalay sa kanila sa kabilang buhay, ngunit nadarama pa rin niya ang bigat ng isang pangakong hindi natupad habang ang kanyang hintuturo ay dahan-dahang sumunod sa gilid ng lumang pilak na kwadro. Naalala niya ang mga huling gabi ng kanyang ama, kung paano nito pinisil ang kanyang kamay at bumulong tungkol sa isang kasalanang hindi nito kayang dalhin sa hukay. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Brenda. Dala ang isang tasa ng mainit na kape. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kumpiyansa at ang bawat kilos
ay tila pinag-aralan upang ipakita ang kanyang karangyaan. Lumapit siya sa likod ni Danilo at dahan-dahang ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ng binata upang hilutin ito. "Babe, why are you so stressed? Is it because of those beggars yesterday?" May lambing ngunit may kasamang panunuya sa boses ni Brenda. "Gosh, you shouldn't waste your time thinking about them. You know how people from that class work, right? Mag-iimbento sila ng drama just to get some money or attention from people like us." Inalis ni Danilo ang mga kamay ni Brenda mula sa kanyang balikat at humarap sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon, isang bagay na bihirang makita ni Brenda. "Sapatos lang yun, Brenda. Bakit kailangang manakit? Bakit kailangang tawaging basura ang isang matandang walang kalaban-laban?" Seryosong tanong ni Danilo. Bumuntong hininga si Brenda at humalukip-kip, tila naiinis na kailangan pa niyang ipaliwanag ang kanyang sarili. "I did that for us, Danilo. Ang pamilya ninyo ang pinakarespetadong pamilya sa Davao. What if people see us interacting with those kinds of people? Baka isipin nila, pumapatol tayo sa mga maduduming palaboy. Imaginein mo na lang ang sasabihin ng board of directors. The standard of the Villarreal Group must be kept, babe. Huwag mong hayaang sirain ng mga hampaslupang yon ang pangalan natin." "Pangalan?" bulong ni Danilo habang ang kanyang tingin ay bumalik sa larawan ng kanyang ama. Ang pangalan ba ay mas mahalaga kaysa sa pagkatao? Of course. Sa mundong ito, kung wala kang pangalan at pera, wala kang halaga. Mabilis na sagot ni Brenda bago kinuha ang kanyang designer bag sa ibabaw ng sopa. "I have to go. May meeting ako sa wedding planner natin. Please babe, don't let this nonsense ruin your mood. I love you." Nang tuluyang sumara ang pinto at muling mapuno ng katahimikan ng silid, nakaramdam si Danilo ng isang malalim na pagkaubos. Ang babaeng balak niyang pakasalan ay tila isang estranghero na may magandang mukha ngunit walang puso. Kinuha ni Danilo ang kanyang telepono. Matagal siyang nag-atubili bago pinindot ang numero ng taong alam niyang may hawak ng mga sagot sa kanyang mga katanungan. Si Mang Tomas, ang retiradong driver ng kanilang pamilya na nagsilbi sa loob ng halos 3 dekada. Nang sagutin ang tawag, narinig ni Danilo ang mabigat at lumang hininga ng matanda sa kabilang linya. "Mang Tomas, si Danilo ito. Kailangan nating mag-usap sa pribadong lugar. Ito ay tungkol kay Aling Rosario." Ang katahimikan sa kabilang linya ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa buong silid. Narinig ni Danilo ang tila nanginginig na paglunok ng matanda bago ito tuluyang nakapagsalita. "Di Danilo, anak, bakit mo tinatanong ang pangalang iyan pagkalipas ng maraming taon?" Nanginginig ang boses ni Mang Tomas. "Hindi mo dapat binubuksan ang mga sugat na matagal nang ibinaon ng iyong ama. Mas makabubuti sa iyo ang manatiling walang alam." "Nakita ko siya, Mang Tomas," pag-amin ni Danilo, habang ang kanyang boses ay tila napuno ng mga luha. "Nakita ko ang isang matandang babaeng may hawak ng pulang tali na may nakaukit na titik V sa kanyang pulso. At may kasama siyang isang babae na kamukhang kamukha ko, Mang Tomas. Parang awa mo na. Sabihin mo sa akin ang katotohanan." Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Mang Tomas. "Magkita tayo sa lumang simbahan sa dulo ng lungsod mamayang gabi. Pagkatapos ng huling misa, huwag mong sasabihin kahit kanino, lalo na kay Brenda." Ipinasok ni Danilo ang kanyang telepono sa bulsa at pinatay ang mga ilaw ng kanyang tanggapan. Hinayaang ang hapon ay lamunin ng dilim ng paparating na gabi. Habang nakaupo siya sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang isang mahinang panginginig ng kanyang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Isang bagong mensahe ang dumating mula sa isang hindi nakarehistrong numero na tila nagmula kay Mang Tomas. "Mag-ingat ka, Danilo. Hindi lahat ng nakikita mo sa paligid mo ay katotohanan. May mga taong handang pumatay para manatiling lihim ang nakaraan." Nakatitig lamang si Danilo sa kumikislap na asul na liliwanag ng screen ng kanyang telepono.
na nagpapalabas ng mahahabang anino sa dingding ng kanyang madilim na silid. Tila ba ang nakaraan ay dahan-dahang gumagapang upang siya ay harapin. Ang bawat pagdaan ng tren sa di kalayuan ay nagpapanig sa marupok na dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero ng maliit na barong-barong ni Mirela. Sa loob ng madilim na silid, ang tunog ng mabibigat na bakal na gumugulong sa riles ay sumasabay sa mabilis at mababaw na hininga ng kanyang ina. Nilalagnat si Aling Rosario. Ang kanyang balat ay tila bagang nag-aapoy at ang kanyang mga labi ay tuyot habang patuloy na bumubulong ng mga salitang walang katiyakan sa gitna ng kanyang mataas na lagnat. "Denny, nasaan ka anak? Huwag mo akong iwan. Malamig sa labas, Denny." Bulong ng matanda habang ang kanyang mga kamay ay tila may hinahanap sa hangin. Pinanood ni Mirela ang kanyang ina na may kasamang matinding kirot sa puso. Sino si Danny? Ito ang pangalang palaging binabanggit ng kanyang ina tuwing ito ay nilalagnat o dinadalaw ng matinding takot. Sa loob ng maraming taon na pagkupkop niya rito, sinubukan niyang alamin kung sino ang taong ito. Ngunit ang utak ni Aling Rosario ay tila isang sirang plaka na paulit-ulit lamang sa iilang alaala ng nakaraan. Binuksan ni Mirela ang isang maliit na lata ng biskwit kung saan niya itinabi ang kanyang mga natitirang barya. Binilang niya ang mga ito ng ilang beses, umaasang baka magbago ang halaga sa bawat pagpindot ng kanyang mga daliri. Ngunit ang katotohanan ay hindi nagbabago. Kulang ang kanyang pera para sa gamot na kailangan ng kanyang ina. Naglakad si Mirela patungo sa pinakamalapit na botika sa kanto. Ang gabi ay malamig at ang amoy ng usok at basang basura sa kalsada ay tila lalong nagpabigat sa kanyang mga hakbang. Pagdating sa botika, humawak siya sa salaming counter at tumingin sa nagtitinda na may kasamang pagmamakaawa sa kanyang mga mata. "Ate, baka naman po pwedeng mautang ko muna ang gamot na ito para sa nanay ko? Nilalagnat po kasi siya ng husto. Babayaran ko po bukas pagkasahod ko sa paaralan. Pangako po." Pakiusap ni Mirela habang ipinapakita ang kanyang lisensya sa pagtuturo bilang garantiya. Tumingin sa kanya ang nagtitinda ng may malamig na mukha bago ibinalik ang kanyang tingin sa kanyang telepono. "Naku, bawal po ang utang dito, ma'am. Marami na ngang hindi nagbabayad sa amin. Tapos magpapautang pa kami. Bumalik na lang kayo kapag may sapat na kayong pera." Ang bawat salita ng tindera ay tila isang sampal sa mukha ni Mirela. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang lisensya at ibinalik ang mga barya sa kanyang bulsa. Sa mundong ito, kapag wala kang pera, kahit ang buhay ng iyong mahal sa buhay ay walang halaga sa paningin ng iba. Pagbalik niya sa tapat ng kanilang barong-barong, napansin niya ang ilang mga kapitbahay na nagkakatipon sa labas ng kanyang pinto. Ang kanyang puso ay biglang binabalot ng matinding kaba. Mabilis siyang tumakbo papasok at nakita si Aling Rosario na nagwawala. Tinatangkang sirain ang lumang plastik na cabinet habang umiiyak sa takot. "Mirela, mabuti at dumating ka na," sabi ni Aling Susan, ang kanilang kapitbahay na may-ari ng karinderya. "Biglang nagwala ang nanay mo. Hinahanap niya raw ang kanyang pulang tali na nawala kanina sa parke. Hindi namin siya mapakalma." Lumapit si Mirela at mahigpit na niyakap ang kanyang ina mula sa likod. Pinalambot niya ang kanyang boses at nagsimulang humuni ng isang malambing na awitin, ang tanging tunog na nakakapagpatahimik sa matanda. Dahan-dahan, ang nanginginig na katawan ni Aling Rosario ay nagsimulang lumuwag at ang kanyang mga luha ay unt-unting natuyo sa balikat ni Mirela. Nang kumalma na ang matanda, iniabot ni Aling Susan ang isang maliit na mangkok na may mainit na sabaw ng manok. "Heto, Mirela, pakainin mo muna ang nanay mo at humigop ka rin ng sabaw. Alam kong hindi ka pa kumakain mula kaninang umaga. Huwag mong isipin ang bayad. Magkapit bahay tayo rito." Naramdaman ni Mirela ang init na dumaloy sa kanyang puso. Sa gitna ng dilim at kahirapan ng kanilang komunidad,
Ang pagmamalasakit ng mga taong tulad ni Aling Susan ang nagsisilbing tanging liwanag na nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Salamat po, Aling Susan. Utang ko po sa inyo ang kabutihang ito, bulong ni Mirela habang tinatanggap ang mangkok. Matapos mapakain at mapatulog ang kanyang ina, naupo si Mirela sa tabi ng kama. Doon niya hinayaang pumatak ang kanyang mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Ang bawat patak ay tila may kasamang tanong kung hanggang kailan sila mabubuhay ng ganito. Patawad, Nay, bulong niya sa kanyang sarili. Patawad kung hindi ko maibigay sa inyo ang buhay na nararapat para sa inyo. Habang inaayos ni Mirela ang lumang unan sa ilalim ng ulo ni Aling Rosario, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas at malamig na bagay na nakatago sa ilalim ng sapin. Dahan-dahan niya itong hinila palabas. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng bumbilya, kuminang ang isang gintong butones. Ito ay mabigat, gawa sa purong ginto, at may nakaukit na marangyang titik V sa gitna nito. Tinitigan ni Mirela ang butones nang may matinding pagtataka. Ang isang bagay na ganito kamahal at karangya ay hindi kailanman dapat naroroon sa loob ng kanilang marupok na barong-barong. Paano ito napunta sa mga gamit ng kanyang ina? Sino ang may-ari ng marangyang butones na ito? At anong lihim ang itinatago nito mula sa kanilang nakaraan? Dahan-dahang isinara ni Mirela ang kanyang palad. Hinahayaang ang malamig at matigas na metal ng gintong butones ay bumaon sa kanyang balat. Habang ang tunog ng isa pang tren ay dumaan, tila nagdadala ng mas malalalim na tanong sa kanyang naguguluhang isip. Ang amoy ng natutunaw na kandila at lumang kahoy ay pumuno sa loob ng tahimik na simbahan sa gilid ng lungsod. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng dambana, nakaupo si Danilo sa isa sa mga lumang upuang kahoy habang ang kanyang mga kamay ay magkayakap upang pigilan ang panginginig. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa isang katotohanang maaaring magpabago sa kanyang buong buhay. Bumukas ang pinto sa likod ng simbahan at pumasok ang isang matandang lalaki na may mabagal at mabigat na hakbang. Si Mang Tomas. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot na dala ng panahon at ng mga lihim na kanyang dinala sa loob ng 20 taon. Umupo siya sa tabi ni Danilo, hindi tumitingin sa binata, kundi sa krus na nasa harap. Salamat at nakarating ka, Mang Tomas. Mahinang sabi ni Danilo. Parang awa mo na. Sabihin mo sa akin ang lahat. Ano ang totoong nangyari sa aking ina at sa aking kakambal? Bumuntong hininga si Mang Tomas at ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumaba. Tila ba ang mabigat na pasanin na kanyang dinala ay tuluyan ng bumagsak. Noong mga sanggol pa lamang kayo ni Mirela, dumanas ang pamilya ninyo ng isang matinding pagsubok. Pagsisimula ng matanda, ang kanyang boses ay nanginginig sa matandang alaala. Nagkaroon ng malubhang sakit sa baga ang iyong kakambal. Kailangan ng malaking halaga para sa kanyang operasyon, ngunit walang-wala kayong pera noon. Ang tatay mo, si Don Eduardo, ay itinatakwil pa ng pamilya Villarreal dahil pinakasalan niya ang isang mahirap na babae tulad ni Rosario. Humarap si Mang Tomas kay Danilo at ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha. Dahil sa takot na mamatay si Mirela sa kanyang bisig, gumawa ng isang masakit na desisyon ang iyong ina. Ipinamigay niya si Mirela sa isang pamilya ng mga guro na may sapat na kakayahang magbayad para sa kanyang paggamot. Ginawa niya iyon upang iligtas ang buhay ng bata, Danilo. Hindi niya ito ibinenta at hindi niya ito ipinamigay dahil hindi niya ito mahal. Ngunit bakit pinalaya si Aling Rosario ng aking pamilya? Tanong ni Danilo, habang ang kanyang kamao ay mariing sumisipit sa kanyang kandungan. Dahil nang malaman ng pamilya Villarreal ang ginawa ni Rosario, ginamit nila ito upang sirain siya sa mata ng iyong ama. Paliwanag ni Mang Tomas habang dahan-dahang kinukuha ang isang lumang basahan mula sa kanyang bulsa
Ang basahang ginagamit niya sa pagmamaneho araw-araw. Ginamit niya ito upang punasan ang kanyang mga luha na dahan-dahang gumuguhit sa kanyang kulubot na muka. Gumawa sila ng mga pekeng dokumento upang patunayan na ibinenta ni Rosario ang bata para sa sarili niyang kapakanan. Naniwala ang iyong ama dahil sa galit at dusa. Pinalaya si Rosario nang walang kahit isang sentimo. Sa matinding-tindi ng guilt at sakit ng pagkawala ng kanyang mga anak, unti-unting nawala ang kanyang katinuan hanggang sa tuluyan siyang maligaw sa lansangan. Kinuha ni Mang Tomas ang isang lumang dilaw na sobre mula sa kanyang lumang bag at iniabot ito kay Danilo. Sa loob nito ay ang orihinal na sertipiko ng kapanganakan ni Mirela Villarreal na may pirma ng kanilang tunay na ina. Sino? Sino ang nagbayad sa inyo upang manahimik ng 20 taon, Mang Tomas? Tanong ni Danilo. Ang kanyang boses ay naging malamig at puno ng puot. At yumuko si Mang Tomas, hindi kayang tignan ang mga mata ng binata. Ang lola mo, si Doña Beatriz. Siya ang utak ng lahat. At ngayon, natatatakot ako, Danilo. Natatakot ako na ang kasaysayan ay muling maulit dahil kay Brenda. Mag-ingat ka sa kanya. Tumayo si Danilo. Hawak ang sobre na tila ba ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ang galit sa kanyang puso laban sa sarili niyang pamilya ay tila isang apoy na nag-aalab. Nang lumingon siya upang umalis sa simbahan, ang liwanag ng isang sasakyan mula sa labas ay biglang tumama sa makukulay na bintanang salamin ng simbahan. Narinig niya ang dagundong ng makina ng isang mabilis na sasakyan sa labas. Mabilis na tumakbo si Danilo patungo sa pinto at binuksan ito. Sa ilalim ng madilim na gabi, nakita niya ang anino ng isang kotse. Ang pamilyar na kotse ni Brenda na mabilis na humarurot palayo, na nag-iwan ng usok at amoy ng sunog na gulong sa malamig na kalsada. Ang marangyang mansyon ng mga Villarreal ay tila isang malaking gintong hawla sa gabi. Napakalaki, napakakinang, ngunit napakalamig at walang buhay. Nakaupo si Danilo sa mahabang supang balat sa gitna ng sala na walang kahit anong ilaw na nakabukas. Hawak niya ang lumang dilaw na sobre sa kanyang kandungan habang ang bawat segundo ng katahimikan ay lalong nagpapabigat sa kanyang kalooban. Narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto at ang tunog ng takong ni Brenda na dahan-dahang lumalapit. Binuksan ni Brenda ang switch ng ilaw at ang sala ay biglang napuno ng maliwanag na liwanag. Nagulat siya nang makita si Danilo na nakaupo roon sa dilim. "Babe! Gosh, you startled me!" sabi ni Brenda habang hinahawakan ang kanyang dibdib. Sinusubukang ibalik ang kanyang maamong ngiti. "Bakit ka nakaupo sa dilim? Katatapos ko lang makipag-usap sa wedding planner natin. Napakahaba ng traffic sa daan." "Saan ka talaga galing, Brenda?" Malamig na tanong ni Danilo, hindi gumagalaw sa kanyang kinauupuan. "Sabi ko sa'yo, sa wedding planner," sagot ni Brenda na may kaunting panginginig sa kanyang boses, ngunit mabilis din itong itinago. "Bakit mo ba ako tinatanong ng ganyan? Are you doubting me now, Danilo?" "Huwag mo akong lihain, Brenda. Nakita ko ang kotse mo sa labas ng simbahan, sa gilid ng lungsod. Nakita kita." Diretsong sabi ni Danilo habang tumatayo at humaharap sa kanya. "Narinig mo ang lahat ng pinag-usapan namin ni Mang Tomas, hindi ba?" Nawala ang maamong ng ngiti sa mukha ni Brenda. Ang kanyang mga mata ay naging matalim at ang kanyang mukha ay napuno ng inis. Sa halip na matakot, humakbang siya ng mas malapit kay Danilo at nagsimulang gumamit ng kanyang karaniwang paraan ng manipulasyon. "And so what kung narinig ko? Babe, listen to me. I did that because I was worried about you. Lately, you've been acting so strange, following that old driver and asking about things that happened 20 years ago. At ano ang nakuha mo? Isang baliw na matandang palaboy at isang kapatid na pulubi sa tabi ng Riles? Danilo, wake up!" Itinaas ni Brenda ang kanyang boses. Ang kanyang mukha ay malapit na sa mukha ni Danilo
habang itinuturo ang dilaw na sobre. Ginagawa ko ito para sa atin, Danilo. Para sa hinaharap natin. Isipin mo naman ang pangalan ng pamilya mo at ang kumpanya natin. Kung malalaman ng Board of Directors at ng media na ang tunay na ina ng tagapamana ng Villarreal Group ay isang baliw na palaboy, babagsak ang stock ng kumpanya natin. We will lose everything we built. Sasabihin ng mga tao na may maruming dugo ang pamilya mo. I am protecting you from your own foolishness. Tinitigan siya ni Danilo ng may malalim na pagkadiri. Proteksyon o ang proteksyon sa sarili mong ambisyon na maging asawa ng isang bilyonaryo. Brenda, pamilya ko sila. Ang dugong sinasabi mong marumi ay ang dugong dumadaloy sa akin. Lumambot bigla ang mukha ni Brenda. Sinubukan niyang yakapin ng mahigpit si Danilo sa leeg habang idinidikit ang kanyang katawan dito. Babe, please, huwag mong sirain ang kasal natin para sa mga taong hindi mo naman nakasama sa loob ng 20 taon. Hayaan mo na sila kung nasaan sila. Masaya na sila sa hirap nila. Please, gawin mo ito para sa akin, para sa atin. Nang maramdaman ni Danilo ang mahigpit na yakap ni Brenda, dahan-dahan niyang hinawakan ang mga kamay nito upang tanggalin sa kanyang katawan. Iniiwas niya ang kanyang sarili nang walang kahit anong bilis. Maran ngunit may pinal na pagtanggi, na tila doon formal na natapos ang lahat ng tiwala na mayroon siya para sa babaeng ito. Huwag mong papakialaman ang pamilya ko, Brenda. Babala ni Danilo, ang kanyang boses ay tila yelo sa lamig. Kapag may nangyaring masama kay Mirela o kay Aling Rosario, sisiguraduhin kong ikaw ang unang magbabayad sa akin at huwag mo nang babanggitin ang kasal natin. Tumalikod si Danilo at mabigat ang mga hakbang na umakyat sa hagdan patungo sa kanyang silid. Iniwan si Brenda na mag-isa sa gitna ng malawak na sala. Nanatiling nakatayo si Brenda. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit at kahihiyan. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bag at pinindot ang isang numero. Nang sagutin ang tawag, ang kanyang boses ay naging tila isang kutsilyo sa talas. Hello? Hanapin mo ang mag-inang nakatira sa tabi ng Riles sa Davao. Aling Rosario at Mirela ang pangalan nila. Siguraduhin mong hindi na sila makikita pa rito sa lungsod. Gawin mo ito ng mabilis at siguraduhing walang makakaalam na galing sa akin ang utos. Ang malamig at walang pusong tawa ni Brenda ay dahan-dahang umalingaw-ngaw sa walang buhay na sala ng mansyon, habang ang liwanag ng gabi ay tila lalong naging madilim sa kanyang mga mata. Ang usok mula sa mga sinisindihang basura sa gilid ng riles at ang alingaw-ngaw ng tawanan ng mga batang naglalaro sa putikan ang bumati kay Danilo pagbaba niya mula sa isang lumang tricycle. Nakasuot lamang siya ng kupas na t-shirt at simpleng maong upang hindi mapansin ng mga tao sa komunidad na ito. Dama niya ang bigat ng bawat hakbang sa lupang hindi semento, habang ang bawat hininga niya ay tila may kasamang panunuyo ng lalamunan dahil sa matinding guilt na kanyang nararamdaman. Napatigil si Danilo sa ilalim ng malaking puno ng akasya nang makita niya ang isang pamilyar na anino. Doon, sa gitna ng init ng sikat ng araw, nakaupo si Mirela sa isang lumang kahoy na bangko. Napapaligiran siya ng 7 bata na may maruruming damit ngunit may nagniningning na mga mata habang nakikinig sa kanyang pagtuturo. Sa tabi niya, si Aling Rosario ay tahimik na nanonood, may hawak na isang piraso ng tinapay at may matamis na ngiti sa kanyang mga labi na tila ba ang buong mundo ay nasa kapayapaan. Pinanood ni Danilo ang kanyang kapatid. Ang boses ni Mirela ay malambing at puno ng pasensya, kahit na ang pawis ay dahan-dahan nang gumugulong sa kanyang noo. Dito sa lugar na ito, kung saan ang bawat araw ay isang pakikibaka para mabuhay, si Mirela ay nagsisilbing liwanag para sa mga bata. Dahan-dahang lumapit si Danilo. Nang mapansin siya ni Mirela, biglang tumigil ang pagbabasa nito at ang kanyang mga mata ay napuno ng pag-aalinlangan. Naalala pa rin nito ang sakit na dulot ng mga salita ni Brenda noong nakaraang araw. Kayo po,
Bulong ni Mirela habang dahan-dahang tumatayo at inilalagay ang kanyang mga gamit sa bag. Mirela, huwag kang matakot. Narito ako, hindi para muling mang-insulto. Mabilis na paliwanag ni Danilo habang itinataas ang kanyang mga kamay upang ipakita ang kawalan ng masamang intensyon. Kinatawan ako ng isang foundation na tumutulong sa mga guro at matatandang may sakit dito sa Davao. Nalaman ko ang kalagayan ng nanay mo mula sa mga record sa barangay at gusto naming tumulong sa pagpapagamot niya. Tumingin si Mirela kay Danilo nang may matinding pagtataka. Foundation? Pero bakit ngayon lang? At bakit kayo ang pumunta? Gusto ko lang siguraduhin na makakarating ang tulong sa tamang tao. Sagot ni Danilo habang sinusubukang patatagin ang kanyang boses. Mirela, nakita ko kung paano mo alagaan ang nanay mo. Hindi sapat ang panyo at tubig para sa sakit niya. Kailangan niya ng maayos na doktor at mga bitamina. Hayaan mo kaming tumulong bilang pasasalamat na rin sa mga serbisyo mo sa mga bata rito. Nag-atubili si Mirela. Ang kanyang pagkatao ay sanay sa pagtanggi sa tulong mula sa mga taong nasa mataas na antas dahil sa takot na may kapalit itong kahihiyan. Ngunit nang lumingon siya kay Aling Rosario na nagsisimula na namang manginig ang mga kamay, ang kanyang puso ay nanalo laban sa kanyang pride. Sige po, kung wala po itong kapalit, tinatanggap namin ang tulong ninyo. Maraming salamat po, mahinang sabi ni Mirela habang ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ng luha. Lumapit si Danilo kay Aling Rosario. Akala niya ay matatakot ang matanda. Ngunit nagulat siya nang bigla siyang hawakan nito sa kamay. Ang palad ni Aling Rosario ay magaspang at malamig, ngunit ang haplos nito ay tila isang kuryenteng dumaloy sa buong katawan ni Danilo. Dahan-dahang inangat ng matanda ang kanyang nanginginig na kamay at inayos ang gulugulong buhok ni Danilo sa noo nito. Isang kilos na tila ba ginagawa ng isang ina sa kanyang maliit na anak bago ito pumasok sa paaralan. Ang bango mo, anak. Parang amoy ng mga bulaklak sa hardin ko noong unang panahon. Bulong ni Aling Rosario na may kasamang malambing na titig na tila ba sa sandaling iyon ay nakita niya ang mukha ng sanggol na kinuha sa kanya 20 taon na ang nakalilipas. Napyok si Danilo at hindi nakapagsalita. Ang bawat haplos ng matanda ay tila isang gamot sa kanyang nagdurugong puso. Ngunit kasabay nito ay ang matinding pait ng katotohanan na hindi siya makapagsabi ng totoo dahil sa takot na lalong magulo ang isip nito. Matapos ang ilang minuto ng tahimik na pagbabahagi ng sandali, nagpaalam na si Danilo. Nangako siyang babalik kasama ang isang doktor sa susunod na araw. Habang naglalakad siya palayo, patungo sa dulo ng riles, naramdaman niya ang isang matalas na tingin na nakapako sa kanyang likuran. Huminto si Danilo at dahan-dahang lumingon sa likod ng isang lumang tindahan na selyado ng mga bulok na yero. Nakita niya ang isang lalaking nakaitim na jacket at nakasuot ng baseball cap na nakayuko. Hindi nakita ni Danilo ang mukha nito, ngunit ang matatalas na mata ng lalaki ay malinaw na nakatitig sa bahay ni Mirela. Ang lalaki ay may hawak na telepono at tila may kinakausap ng palihim habang hindi inaalis ang tingin sa mag-ina. Ramdam ni Danilo ang biglang panlalamig ng kanyang batok. Ang katahimikan ng hapon ay biglang napuno ng panganib at ang bawat hakbang ng lalaking iyon sa dilim ay tila isang banta na hindi niya dapat baliwalain. Ang amoy ng pritong isda at bagong saing na kanin ay humalo sa mainit na hangin sa loob ng maliit na karinderya sa kanto ng riles. Sa gitna ng maingay na pag-ikot ng isang lumang bentilador na tila nahihirapang huminga, nakaupo sina Danilo at Mirela sa isang lamesang tatakpan ng kupas na plastik na mantel. Ito ang unang pagkakataon na nagharap sila ng walang tensyon ng nakaraan sa kabila ng ingay ng mga taong nagtatanghalian sa paligid. Pinanood ni Danilo si Mirela habang maingat nitong hinihimay ang isda para sa kanyang sarili.
Ang mga kamay ng kanyang kapatid ay may mga bakas ng hirap, mga maliliit na sugat at kalyong dala ng paglalaba at pagtuturo. Ngunit ang bawat kilos niya ay may taglay na biyaya at dangal. Minsan, iniisip ko kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng buhay na hindi kailangang magbilang ng barya bago kumain. Mahinang simula ni Mirela habang nakatitig sa kanyang pagkain. Pangarap ko talagang maging isang ganap na guro sa malaking unibersidad. Gusto kong makatulong sa mas maraming bata. Pero tadhana na ang nagtakda na dito ako sa Riles mapupunta para alagaan si nanay. Nagsisisi ka ba? Tanong ni Danilo. Ang kanyang boses ay puno ng malalim na interes na tila ba ang bawat salita ni Mirela ay isang piraso ng puzzle na kinukumpleto ang kanyang pagkatao. Umiling si Mirela at isang matamis, ngunit malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi kailanman. Siguro nga, hirap kami sa pera, pero ang pagmamahal na ibinibigay sa akin ni Nanay Rosario, kahit sa gitna ng kanyang kalituhan, ay isang bagay na hindi kayang bayaran ng anumang yaman. Pero alam mo, Sir Danilo, may kakaiba akong nararamdaman mula noong bata pa ako. Huminto si Mirela sa pagkain at tumingin ng diretso sa mga mata ni Danilo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Danilo ang isang matinding kuryente ng koneksyon. Isang kilig ng tadhana na tila ba ang kanilang mga kaluluwa ay nag-uusap sa wikang sila lamang ang nakakaunawa. Pakiramdam ko may kulang sa akin. Pagpapatuloy ni Mirela, ang kanyang boses ay tila isang bulong sa gitna ng ingay. Pakiramdam ko, may kalahati ng aking pagkatao na nawala noong isilang ako. Minsan, kapag nananaginip ako, nakakakita ako ng isang batang lalaki na kalaro ko sa isang malawak na hardin. Hindi ko makita ang mukha niya, pero nararamdaman ko ang saya. Pagkagising ko, palagi akong umiiyak ng walang dahilan. Napyok si Danilo at halos mabitawan ang kanyang kutsara. Ang bawat salita ni Mirela ay tila isang salamin ng kanyang sariling karanasan. Gustong-gusto na niyang sumigaw, gustong-gusto na niyang sabihin na siya ang batang iyon, na sila ay iisang dugo at iisang hininga. Ngunit ang takot na baka biglang lumayo si Mirela at isipin na niloloko lamang siya nito ay nananatiling nakabara sa kanyang lalamunan. Sabay silang dumampot ng baso ng tubig upang pauwiin ang panunuyo ng kanilang lalamunan. Ang kanilang mga kamay ay bahagyang nagkadikit at sa parehong pagkakataon, pareho silang napangiti nang makita ang pagkakatulad ng kanilang mga kilos. Ang symmetry ng kanilang pagkatao ay tila isang sining na iginuhit ng langit. Mirela, pangako ko sa'yo, hindi ka na muling mag-iisa, sabi ni Danilo. Ang kanyang boses ay puno ng panata na higit pa sa pagiging kinatawan ng isang foundation. Napatitig si Mirela sa kanya, tila naguguluhan sa lalim ng mga salita ng lalaking nasa harap niya. Ngunit bago pa siya makapagtanong, ang katahimikan ng kanilang usapan ay biglang binuwag ng malakas na tunog ng isang nagmamadaling tawag sa telepono. Mabilis na kinuha ni Mirela ang kanyang lumang cellphone mula sa bag. Ang kanyang mukha ay biglang namutla nang makita ang pangalan ng kanyang kapitbahay na si Aling Susan sa screen. Hello! Aling Susan, bakit po? Tanong ni Mirela. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig. Mirela, sumugod ka rito sa bahay niyo. Ang boses ni Aling Susan ay puno ng takot at pagmamadali. May mga lalaking dumating dito kanina. Mga nakaitim na jacket at nakasasakyan ng itim na kotse. Pinipilit nilang pumasok sa loob. Pag-alis nila, wala na ang nanay mo. Mirela, nawawala si Aling Rosario. Ang basong hawak ni Mirela ay dahan-dahang nawala sa kanyang pagkakahawak. Ang tunog ng pagbagsak nito sa semento at ang pagkapiraso ng kristal ay tila naging hudyat ng pagguho ng kanyang mundo. Ang tubig ay kumalat sa sahig, humahalo sa putik, habang si Mirela ay nanatiling tulala. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding sindak at kawalan ng pag-asa. Lumingon siya kay Danilo. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa pagbuo ng pangalan ng kanyang ina.
habang ang paligid ay tila lalong dumilim sa kabila ng tirik na sikat ng araw. Ang bawat hakbang ni Danilo at Mirela pabalik sa barong-barong ay punong-puno ng pangamba. Nang marating nila ang dulo ng riles, ang bumati sa kanila ay ang gulo na tila iniwan ng isang malakas na bagyo. Ang maliit na pinto ay nakalaylay sa isang bisagra. Ang mga damit ni Aling Rosario ay nagkalat sa putikan at ang kaisa-isang lamesang kahoy ay nakataob sa isang sulok. Ngunit ang mas nagpadurog sa puso ni Mirela ay ang makitang wala roon ang kanyang ina. Ang tanging naiwan ay ang bakas ng malalaking sapatos sa sahig at ang amoy ng usok ng mamahaling sigarilyo na hindi kailanman nagmumula sa mga tao sa kanilang komunidad. Wala si nanay. Danilo, nasaan ang nanay ko? Ang boses ni Mirela ay tila isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang kinakapa ang hangin, tila naghahanap ng sandalan sa gitna ng pag-ikot ng kanyang mundo. Bago pa makasagot si Danilo, isang sasakyan ng pulisya ang huminto sa di kalayuan. Isang opisyal ang bumaba at malamig silang tiningnan. Mirela Salvador, pinapatawag ka sa presinto. Ang nanay mo ay nandoon na. Dinala namin dahil sa isang formal na reklamo ng pagnanakaw. Sa loob ng presinto ng pulisya, ang hangin ay naging tila yelo sa lamig. Sa isang sulok ng madilim at masikip na silid, nakita ni Mirela si Aling Rosario na nakaupo sa isang bangko, nanginginig at umiiyak nang walang tunog habang nakapulupot ang kanyang mga braso sa kanyang sarili. Sa gitna ng silid, nakatayo si Brenda na tila isang reyna ng kadiliman. Nakasuot siya ng isang marangyang asul na damit at sa kanyang tabi ay ang kanyang abogado na may hawak na mga dokumento. Nang makita niya si Danilo na kasama si Mirela, isang matalim na ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Mabuti at nandito ka na, Danilo, para makita mo kung anong klaseng tao ang kinakaibigan mo. Sabi ni Brenda, ang kanyang boses ay puno ng mapait na tamis. Anong ibig sabihin nito, Brenda? Bakit narito si Aling Rosario? Galit na tanong ni Danilo. Habang humaharap sa kanyang kasintahan, nawawala ang aking gintong kwintas, ang heirloom na ibinigay sa akin ng lola mo. Iyong may malaking pendant na diamante, paliwanag ni Brenda, habang dahan-dahang binubuksan ang kanyang bag. At hulaan mo kung saan nahanap ng mga tauhan ko? Doon mismo sa loob ng luma at maruming bag ng babaeng ito. Inilabas ng pulis ang isang gintong kwintas mula sa isang plastik na supot. Ang kinang ng mga diamante ay tila isang insulto sa gitna ng madilim na presinto. Hindi ko po ninakaw yan. Hindi ko kailanman nakita ang bagay na yan. Sigaw ni Mirela, ang kanyang mga luha ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang maruming mukha. Lumuhod siya sa harap ni Brenda, binaliwala ang kanyang sariling dangal para sa kaligtasan ng kanyang ina. Ma'am, parang awa niyo na. Hirap po kami, pero hindi po kami magnanakaw. Baka po nagkakamali lang kayo. Nagkakamali? Nakita ng mga saksi ang pagpasok mo sa sasakyan ko nung isang araw sa parke. Pagsisinungaling ni Brenda, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit. Danilo, tignan mo siya. Ganyan silang mga mahihirap, gagamit ng drama at awa para makalapit, tapos pagnanakawan ka kapag hindi ka nakatingin. Tumingin si Mirela kay Danilo, umaasang makakakita ng kahit kaunting tiwala. Ngunit nakita niya ang pagkalito at sakit sa mga mata ng lalaki. Ang katahimikan ni Danilo ay tila isang kutsilyo na unti-unting bumabaon sa puso ni Mirela. Danilo, maniwala ka sa akin. Bulong ni Mirela. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. Humakbang si Brenda patungo kay Danilo at hinawakan ang kanyang braso ng mahigpit. Tila sinusubukang angkinin ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Tinitigan niya si Danilo nang may mapanghamong ngiti. Ang kanyang mukha ay puno ng kasamaan na itinago ng mahabang panahon. Ngayon, Danilo,
Kailangan mong pumili. Pipiliin mo ba ang mapanirang puring magnanakaw na ito at ang baliw niyang ina? O pipiliin mo ang babaeng nakatakda mong pakasalan at ang reputasyon ng pamilya mo? Hamon ni Brenda. Ang bawat salita niya ay tila isang hatol na naghihintay na bitayin. Ang tunog ng pag-iyak ni Aling Rosario sa sulok ay lalong lumakas, humahalo sa malamig na tunog ng pagkasusi ng mga rehas ng selda na tila naghihintay na lamunin ang huling pag-asa ni Mirela. Ang malamig na semento ng selda ay tila nanunuot sa mga buto ni Mirela. Isang hapdi na hindi kayang tapatan ng anumang makapal na kumot. Nakaupo siya sa isang sulok. Ang kanyang mga tuhod ay nakadikit sa kanyang dibdib, habang ang kanyang mga braso ay nakayakap ng mahigpit sa kanyang sarili. Sa bawat hininga niya, damang-dama niya ang amoy ng kalawang at luma na tila ba unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Sa kabilang bahagi ng rehas, sa isang mas maliit at mas madilim na sulok, naririnig niya ang mahinang paghikbi ni Aling Rosario. Ang tunog na yon ay tila 1,000 karayom na tumutusok sa puso ni Mirela. Napakasakit isipin na naging utu-utu ako, bulong ni Mirela sa kanyang sarili, habang ang mga luha ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang maruming pisngi. Binalikan niya ang bawat sandaling kasama si Danilo, ang mga ngiti nito, ang paghawak nito sa kanyang kamay, at ang mga pangakong tila bagaling sa langit. Sa kanyang isip, ang lahat ng yon ay isa lamang palang malaking kasinungalingan. Akala niya ay nakahanap siya ng tagapagtanggol, ngunit tila ba dinala lamang siya nito sa gitna ng isang bitag. Pakiramdam niya, ginamit lamang siya ni Danilo upang paglaruan, upang bigyan ng mga mayayaman ng isang palabas, kung saan ang mga tulad niyang mahirap ang laging talo. Narinig niya ang mabibigat na yabag ng sapatos sa labas ng hallway. Hindi na kailangang lumingon ni Mirela upang malaman kung sino ang dumarating. Ang bango ng mamahaling pabango ni Danilo, ang amoy na kanina lang ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng kaligtasan, ay tila naging lason na ngayon sa kanyang pang-amoy. Mirela, please makinig ka sa akin. Ang boses ni Danilo ay basag, puno ng emosyon na tila ba siya rin ay nasasaktan. Mabilis na tinakpan ni Mirela ang kanyang mga tainga gamit ang kanyang mga palad. Umalis ka na! Ayaw kitang pakinggan. Sapat na ang ginawa ninyo ni Brenda sa amin. Hindi ko alam na gagawin ito ni Brenda, Mirela. I swear, wala akong kinalaman sa pagnanakaw na sinasabi niya. I'm doing everything I can para mailabas kayo rito. Pakiusap ni Danilo, habang ang kanyang mga kamay ay humahawak sa malamig na bakal na rehas. Fix this? Paano mo aayusin ang isang buhay na winasak ninyo sa loob ng isang gabi? Sigaw ni Mirela habang humaharap siya kay Danilo nang may mga matang nag-aapoy sa galit at pait. Akala ko iba ka, Danilo. Akala ko totoo ang kabutihan mo. Pero tulad ng lahat ng mayayaman, basura rin ang tingin mo sa amin. Isang kumpas lang ng kamay nyo, pwedeng-pwede nyo kaming itapon sa kulungan para lang hindi masira ang pangalan nyo. Dahan-dahang lumuhod si Danilo sa labas ng rehas. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi at ang kanyang mga mata ay nangungusap ng isang katotohanang ayaw tanggapin ni Mirela. Sa loob ng ilang sandali, ang tanging tunog na naririnig sa madilim na pasilyo ay ang mabigat na hininga ng isang lalaking nakaluhod at ang nanginginig na hikbi ng isang babaeng nawalan ng tiwala. Hinubad ni Danilo ang kanyang suot na mamahaling jacket at dahan-dahan itong ipinasok sa pagitan ng mga rehas, inilapag ito sa tabi ni Mirela. Suotin mo ito. Alam kong giniginaw ka. Hindi ako aalis hanggat hindi ko napatutunayan na inosente kayo. Kahit itakwil pa ako ng buong mundo, hindi ko kayo iiwan. Hindi ginalaw ni Mirela ang jacket. Tumingin siya sa malayo, pinapanood ang anino ng mga rehas na gumuguhit sa sahig ng selda. Ngunit nang mawala ang mga yabag ni Danilo at muling bumalik ang katahimikan ng presinto, ang tindi ng panginginig ng kanyang katawan ay naging hindi na matagalan. Dahan-dahan, sa kabila ng galit na nararamdaman,
Kinuha ni Mirela ang jacket at ibinalot ito sa kanyang nangangatog na katawan. Ang init na nagmumula sa tela at ang amoy ni Danilo na nakadikit dito ay tila isang yakap na pilit niyang tinatanggihan. Ngunit kailangan ng kanyang nanlalamig at bobon na puso. Sa kabilang panig ng presinto, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng opisina ng hepe, narinig ni Mirela ang boses ni Brenda na tumatawa. Isang tunog na tila nagbabadya ng mas malalim pang panganib na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ang liwanag sa loob ng opisina ng hepe ng pulisya ay tila naging masyadong matalim, sapat na upang makita ang bawat butil ng pawis na namumuo sa noo ni Brenda. Sa harap ng lamesa, nakatayo si Danilo na may dalang isang maliit na itim na memory card. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng paliwanag. Puno na ito ng kapasyahang tapusin ang lahat ng kasinungalingan. Heto ang katotohanan, malamig na sabi ni Danilo habang ipinapakita ang video mula sa dashcam ng sasakyan ni Mang Tomas. Ang bawat segundo ng recording ay malinaw na nagpapakita sa tauhan ni Brenda ang lalaking nakaitim na jacket na maingat na inilalagay ang gintong kwintas sa loob ng luma at butas-butas na bag ni Mirela habang ang mag-ina ay abala sa gitna ng kaguluhan sa parke. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang mabigat na pader na dahan-dahang gumuguho kay Brenda. Namutla ang kanyang muka at ang kanyang mga labi ay nanginginig sa pagbuo ng mga salitang hindi na makakalusot. Wala na ang kanyang matatamis na gaslight. Tanging ang takot na lamang ang natira sa kanyang mga mata nang mapagtantong wala na siyang matatatakbuhan. Dahil sa matibay na ebidensya, wala nang nagawa ang mga pulis kundi palayain si Mirela at ang kanyang ina. Ang tunog ng pagpihit ng susi at ang pagbukas ng bakal na rehas ay tila isang mahabang buntong hininga ng kalayaan na bumasag sa katahimikan ng presinto. Lumabas si Mirela mula sa selda. Inaalalayan ang nanghihina, pang si Aling Rosario. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay may mga bakas pa rin ng tuyong luha. Ngunit ang kanyang mga balikat ay nananatiling matuwid sa kabila ng lahat ng dusa. Nang makalabas sila sa pintuan ng presinto, humakbang si Danilo patungo sa kanila. Sinubukan niyang abutin ang kamay ni Mirela upang ipakita ang kanyang pagsuporta. Ngunit bago pa man dumikit ang kanyang balat, marahan itong inilayo ni Mirela. Ang pagkilos na yon ay tila isang hindi nakikitang pader na muling itinayo sa pagitan nila. Mirela, salamat sa Diyos at ligtas na kayo. Bulong ni Danilo, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Hayaan mo akong ihatid kayo. Hindi na kayo ligtas sa Riles. Tumingin si Mirela sa paligid ng lungsod na tila ba sa unang pagkakataon ay nakita niya ang lupit nito. Salamat sa pagliligtas sa amin, Sir Danilo. Pero sapat na ang gulo na naranasan namin dahil sa pakikialam niyo sa buhay namin. Mas mabuti pang bumalik na kami sa Riles o kung saan man kami dalhin ng mga paa namin kaysa manatili sa mundong puno ng mga taong tulad ni Brenda. Dahan-dahang lumapit si Mirela kay Aling Rosario. Napansin niyang may isang tuyong dahon na sumabit sa balikat ng kanyang ina mula sa labas ng presinto. Maingat niya itong pinulot at itinapon sa hangin, habang ang kanyang buong atensyon ay nananatili lamang sa kaligtasan ng matanda. Para kay Mirela, wala nang ibang mahalaga sa mundong ito, kundi ang babaeng nasa tabi niya. Alis na kami, Sir Danilo. Pagpapatuloy ni Mirela, hindi tumitingin sa binata. Huwag niyo na kaming susundan. Ang mga tulad ninyo ay hindi kailanman magiging bahagi ng payak na buhay namin. Inakay ni Mirela si Aling Rosario palayo. Ang bawat hakbang nila sa malamig na semento ng kalsada ay tila nagdadala ng mas malalim na distansya. Ang puso ni Danilo ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Hindi niya hahayaang mawala na naman ang kanyang pamilya pagkatapos ng 20 taon na pangungulila. Sa gitna ng tahimik na kalsada, habang ang anino ng mag-ina ay dahan-dahang lalamunin ng dilim, sumigaw si Danilo ng may buong lakas at emosyong hindi na niya kayang itago.
Mirela, huwag kang umalis. Huwag kang lalayo sa akin. Ang boses ni Danilo ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, puno ng mga luha at katotohanan. Mirela, kakambal mo ako. Anak tayo ni Aling Rosario. Iisang dugo ang nananalaytay sa atin. Ang mga hakbang ni Mirela ay biglang tumigil. Nanigas ang kanyang buong katawan habang ang salitang kakambal ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan, tila isang kidlat na nagbigay ng liwanag sa lahat ng kanyang mga katanungan mula noong siya ay bata pa. Tila naging yelo ang buong katawan ni Mirela sa gitna ng tahimik na kalsada. Ang salitang kakambal ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan, tila isang banyagang tunog na pilit niyang inuunawa. Dahan-dahan siyang lumingon kay Danilo. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkabigla at hindi makapaniwalang sakit. Anong sinasabi mo? Nanginginig ang boses ni Mirela habang hinihigpitan ng hawak sa kamay ni Aling Rosario. Sa halip na sumagot ng mabilis, dahan-dahang lumapit si Danilo at inilabas ang lumang dilaw na sobre mula sa kanyang bag. Inabot niya ito kay Mirela nang may nanginginig na mga kamay. Pumasok sila sa loob ng isang maliit at tahimik na chapel sa gilid ng kalsada upang makaiwas sa ingay ng gabi. Doon, sa ilalim ng mahinang liwanag ng mga kandila sa dambana, dahan-dahang binuksan ni Mirela ang sobre. Sa loob nito ay ang orihinal na sertipiko ng kapanganakan, isang papel na nagpapatunay na noong gabing isinilang si Danilo, may isang batang babaeng kasunod niyang lumabas sa mundong ito. Mirela Villarreal ang pangalang nakasulat doon. Kasama nito ang isang liham na isinulat ng kanilang ama bago ito mamatay, na naglalaman ng lahat ng pait at sakripisyo ng kanilang nakaraan. Hindi ka itinapon dahil hindi ka mahal, Mirela, bulong ni Danilo habang pinapanood ang kanyang kapatid na binabasa ang bawat salita sa liham. Ipinamigay ka ni Nanay Rosario dahil nag-aagaw buhay ka noon. Wala kaming pera para sa gamot mo. Pinili niyang mawalay ka sa kanya, mabuhay ka lang. Ang sakit na naramdaman niya noong gabing iyon ang naging dahilan kung bakit unti-unting nawala ang katinuan niya. Napaluhod si Mirela sa malamig na sahig ng chapel. Ang bawat salita sa liham ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Ngunit kasabay nito ay ang pagkatunaw ng matigas na pader ng totohanan na itinayo niya sa loob ng maraming taon. Ang bawat patak ng kanyang luha ay mabilis na dinala ng tuyong hibla ng lumang papel, na tila ba ang papel na yon ay sumasipsip din sa lahat ng kanyang dusa. Nay, bakit niyo po tiniis ang lahat ng yon? Hagulgol ni Mirela habang nakatingala kay Aling Rosario na nakatayo sa kanyang tabi. Lumapit si Aling Rosario at sa gitna ng kanyang kalituhan, isang himala ng pagiging ina ang nangyari. Dahan-dahan niyang hinaplos ang ulo ni Mirela, isang haplos na puno ng pagkilala at pagmamahal. Ang kanyang mga mata na dati ay tulala, ay biglang nagkaroon ng liwanag. Huwag ka nang umiyak, aking bunso. Narito na si Nanay. Hindi na kita muling hahayaang mawala. Bulong ni Aling Rosario sa isang boses na napakalinaw. Tila ba sa sandaling iyon ay bumalik ang lahat ng kanyang nawalang alaala. Magkahawak ang kamay ng magkapatid sa harap ng dambana ng chapel. Ang init ng palad ni Danilo na humahawak sa nanginginig na kamay ni Mirela ay tila isang pagbibigkis ng kanilang mga buhay na matagal nang pinaglayo. Sa gitna ng katahimikan ng banal na lugar, ang kanilang mga luha ay nagsama, humuhugas sa lahat ng galit at totohanan ng nakaraan. Ngunit sa labas ng chapel, sa loob ng isang itim na sasakyang may tinted na bintana, nakamasid ang mga mata ni Brenda. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding puot habang hawak ang kanyang telepono. Isang matalim na ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi nang marinig ang usapan ng magkapatid mula sa isang recorder na itinanim ng kanyang mga tauhan. Akala niyo ba ay magiging ganito kadali ang lahat? Bulong ni Brenda sa sarili, habang ang kanyang mga kuko ay mariing bumaon sa manibela ng kanyang kotse. Kung hindi mapapasa akin si Danilo, walang sino man sa pamilyang ito
ang magiging masaya. Ilalantad ko ang iskandalong ito sa buong mundo. Titingnan natin kung hanggang saan ang tatag ng dugong ipinagmamalaki niyo. Mabilis na pinaharurot ni Brenda ang kanyang sasakyan palayo, na nag-iwan ng usok na tila isang itim na ulap na nagbabadyang lumamon sa bagong mahanap na kapayapaan ng pamilya Villarreal. Hindi ko alam kung paano hahawakan ang kutsarang ito nang hindi nanginginig ang aking kamay. Sa loob ng isang payapang bahay bakasyunan sa Davao, malayo sa ingay ng mga tren at amoy ng usok sa riles, nakaupo si Mirela sa isang mahabang lamesang gawa sa makintab na narra. Ang bawat kagamitan sa harap niya, mula sa kristal na baso hanggang sa mabigat na kubyertos, ay tila mga banyagang bagay na nagpapaalala sa kanya na hindi siya kabilang sa mundong ito. Sa kabilang dulo, si Aling Rosario ay tahimik na kumakain. Ang kanyang mga mata ay payapa habang pinagmamasdan ang malawak na hardin sa labas ng bintana. Inihanda ni Danilo ang isang masaganang hapunan para sa kanila. May mga pagkaing hindi man lang mabigkas ni Mirela ang pangalan, ngunit sa halip na mabusog, nakaramdam siya ng isang malalim na pagkailang. Naisip niya ang kanyang mga kapitbahay sa Riles na malamang ay tuyo at kape lamang ang hapunan. Ang bawat subo niya ay tila may kasamang bigat ng katotohanang ang kanyang buhay ay nagbago sa loob lamang ng isang gabi. Mirela, bakit hindi mo ginagalaw ang pagkain mo? Hindi mo ba gusto ang lasa? Malambing na tanong ni Danilo habang inilalagay ang isang hiwa ng litson sa plato ng kanyang kapatid. Hindi sa ganoon, Danilo. Mahinang sagot ni Mirela habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang tinidor. Masyado lang itong marangya. Pakiramdam ko, nananaginip lang ako at anumang oras ay magigising ako sa ingay ng dadaan na tren at sa tulo ng ulan sa aming bubong. Bumuntong hininga si Danilo at binitawan ang kanyang sariling kubyertos. Humakbang siya at lumapit sa tabi ni Mirela. Binaliwala ang distansya ng kanilang mga estado sa buhay. Patawarin mo ako, Mirela. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong lumipas ang 20 taon na naghihirap kayo habang ako ay nabubuhay sa kasaganaan. Kung nahanap ko lang sana kayo ng mas maaga. Hindi na pinatapos ni Mirela ang sasabihin ni Danilo. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang palad ng kanyang kapatid. Ang init ng kanilang mga kamay na nagdikit ay tila isang tulay na nag-uugnay sa dalawang mundong matagal na pinaglayo. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Ang mahalaga ay narito na tayo. Ang mahalaga ay magkakasama na tayo ngayon. Bulong ni Mirela habang ang isang matamis na ngiti ay sumilay sa kanyang mga labi. Tumayo si Mirela at kinuha ang isang hinog na mangga mula sa basket ng prutas sa gitna ng lamesa. Sa halip na gumamit ng kutsilyo, dahan-dahan niyang binalatan ang mangga gamit ang kanyang mga daliri, isang paraan na natutunan niya noong siya ay bata pa sa probinsya. Pinanood siya ni Danilo nang may pagkamangha. Kinuha ni Mirela ang isang hiwa at iniabot ito kay Danilo. Sa sandaling iyon, ang mayamang binata ay kumain gamit ang kanyang mga kamay. Ninanamnam ang tamis ng prutas at ang pagiging payak ng sandaling iyon kasama ang kanyang kapatid. Ngunit ang kapayapaan ng gabi ay biglang nabasag ng marinig ang tunog ng isang motorsiklo na huminto sa labas ng tarangkahan. Isang lalaking nakauniporme ang nag-abot ng isang itim na sobre sa gwardiya na agad namang dinala kay Danilo sa loob ng silid kainan. Nang buksan ni Danilo ang sobre, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ito ay isang opisyal na liham mula sa mga abogado ni Brenda. Nakasulat doon ang isang ultimatum. Kailangang ituloy ni Danilo ang kasal sa loob ng 1 linggo. Kung hindi ay ilalantad ni Brenda sa publiko ang lahat ng mga dokumentong magpapatunay na ang kanyang ina ay isang baliw na palaboy at ang kanyang kapatid ay isang kriminal na may record sa pulisya. Gagamitin ni Brenda ang lahat ng kanyang koneksyon sa media upang sirain ang reputasyon ng pamilya Villarreal
hanggang sa wala nang matira. Tinitigan ni Danilo ang pulang selyo sa ilalim ng liham. Ang matapang na kulay nito ay tila isang sariwang patak ng dugo sa puting papel. Isang banta na hindi lamang sisira sa kanyang pangalan, kundi magdadala muli ng panganib sa buhay ni Mirela at Aling Rosario. Naramdaman ni Danilo ang matinding panginginig ng kanyang mga kamay habang dahan-dahang nilulukot ang papel sa loob ng kanyang palad. Lumingon siya kay Mirela na kasalukuyang masayang inaayos ang kumot ng kanilang ina. Walang kamalay-malay na ang isang bagong bagyo ay muling nagbabadyang lumamon sa kanilang mahanap na kaligayahan. Ang langit sa Davao ay tila isang dambuhalang telang itim na pinupunit ng matatalas na kidlat. Ang bawat dagundong ng kulog ay nagpapanig sa mga bintanang salamin ng bahay bakasyunan, habang ang malakas na ulan ay humahampas sa bubong na tila ba may libu-libong maliliit na kamay na pilit bumubasag sa katahimikan ng gabi. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Ang buong bahay ay nilamon ng isang madilim at nakabibinging katahimikan, maliban sa ingay ng bagyo sa labas. Mirela, huwag kang matakot. Kukuha lang ako ng mga kandila at emergency lights sa silong, sabi ni Danilo habang kinakapa ang dingding sa dilim. Dito lang kayo ni nanay sa sala, huwag kayong aalis. Dahan-dahang bumaba si Danilo sa madilim na pasilyo patungo sa silong. Naiwan si Mirela na yakap ang kanyang ina sa gitna ng sala. Sa bawat kislap ng kidlat, nakikita niya ang takot sa mga mata ni Aling Rosario. Isang takot na tila nagbabadya ng isang bagay na mas malala pa sa bagyo. Narinig ni Mirela ang isang hindi pamilyar na tunog mula sa likurang bahagi ng bahay. Hindi ito tunog ng hanging humahampas, kundi ang tunog ng pagkapunit ng kahoy at ang pagpihit ng bakal na pilit binubuksan. Nanigas ang kanyang buong katawan. Bago pa siya makasigaw upang tawagin si Danilo, bumukas ng marahas ang pinto sa likod. 3 lalaking nakaitim na kapote ang mabilis na pumasok. Ang kanilang mga muka ay nakatago sa dilim ng kanilang mga hood. Ang tubig na pumapatak mula sa kanilang mga damit ay gumuguhit ng mga basang bakas sa malinis na sahig. "Sino kayo? Anong kailangan nyo?" sigaw ni Mirela habang pilit na itinutulak si Aling Rosario sa likuran niya. Hindi sumagot ang mga lalaki. Ang isa sa kanila ay mabilis na humakbang at hinablot ang braso ni Aling Rosario. Mirela, sa gitna ng kanyang matinding takot, ay hindi nag-atubili. Ginamit niya ang kanyang buong lakas upang harangan ang mga lalaki. Kumapit siya ng mahigpit sa braso ng lalaki. Kinakalmot at sinusubukang iligtas ang kanyang ina. "Huwag niyo siyang hawakan. Parang awa niyo na. Huwag ang nanay ko." Ang boses ni Mirela ay puno ng pagmamakaawa at galit. Ngunit sa isang marahas na kumpas ng kamay, tinulak si Mirela ng isa sa mga lalaki. Nawalan siya ng balanse at tumalsik patungo sa direksyon ng isang mabigat na lamesang nara. Naramdaman niya ang matinding sakit nang tumama ang kanyang noo sa matalim na gilid ng mesa. Ang mundo ay biglang uminog at ang maligamgam na likido ay dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Amoy kalawang, amoy dugo. Mula sa sahig, habang lumalabo ang kanyang paningin, nakita ni Mirela kung paano kinaladkad ng mga lalaki si Aling Rosario na sumisigaw at tinatawag ang pangalan niya at ni Danilo. Ang bawat sigaw ng kanyang ina ay tila isang punyal na bumabaon sa kanyang puso. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay tila naging gawa sa tingga. Narinig ni Danilo ang mga kalabog at mabilis na tumakbo pa itaas mula sa silong. Nang marating niya ang sala, ang tanging naabutan niya ay ang nakabukas na pinto kung saan pumapasok ang malakas na ulan at ang nakahandusay na si Mirela sa gitna ng dilim. "Mirela, anong nangyari? Nasaan si nanay?" sigaw ni Danilo habang lumuluhod at inaalalayan ang duguang ulo ng kanyang kapatid. Si nanay. Kinuha nila si nanay." Bulong ni Mirela, ang kanyang boses
ay tila isang manipis na hiningang malapit ng mawala. Sa kabila ng kanyang sariling sugat, ang unang hinanap ng kanyang mga mata ay ang kaligtasan ng ina bago siya tuluyang mawalan ng malay sa mga bisig ni Danilo. Nanginginig ang buong pagkatao ni Danilo sa galit. Nang ilibot niya ang kanyang paningin sa sala, gamit ang hawak na flashlight, nakita niya ang isang bagay na nalaglag sa may pintuan. Isang dilaw na kapote na may nakatatak na logo ng isang abandonadong bodega sa pantalan ng Davao, isang lugar na pag-aari ng pamilya ni Brenda. Ang kidlat na gumuhit sa kalangitan ay nagbigay liwanag sa nag-aalalang mukha ni Danilo. Alam niya na ang bawat minutong lumilipas ay isang hakbang patungo sa kapahamakan ng kanyang ina. At sa gitna ng nagngangalit na bagyo, kailangan niyang harapin ang kadilimang mas mapanganib pa sa hanging humahampas sa labas. Ang abandonadong bodega sa pantalan ng Davao ay tila isang malaking libingan sa gitna ng unos. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa kinalawang na bubong ay lumilikha ng isang nakatutulig na ingay, habang ang hangin ay sumisipsip sa mga siwang ng dingding na tila ba isang nananaghoy na kaluluwa. Sa loob, ang amoy ng luma at basang kahoy ay humahalo sa alat ng dagat na dala ng bagyo. Pumasok sina Danilo at Mirela sa gitna ng kadiliman. Si Mirela ay inaalalayan ni Danilo. Ang kanyang noo ay nakabalot ng isang puting tela na ngayon ay may bahid na ng natuyong dugo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nagniningning sa determinasyon. Sa ilalim ng isang nag-iisang bumbilya na pasulpot-sulpot ang liwanag, nakita nila si Brenda. Nakatayo siya sa gitna ng bodega, hindi alintana ang tubig na tumutulo sa kanyang mamahaling kapote. Sa kanyang tabi, si Aling Rosario ay nakatali sa isang lumang silya, tulala at nanginginig sa takot. "Hinto riyan, Danilo!" Sigaw ni Brenda, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Inilabas niya ang isang makapal na dokumento mula sa kanyang bag. "Pirmahan mo ito. Ilipat mo sa pangalan ko ang lahat ng ari-arian ng mga Villarreal sa Davao o sisiguraduhin kong hindi na makakalabas ng buhay ang baliw na matandang ito." "Brenda, tama na. Hindi mo na alam ang ginagawa mo," sigaw ni Danilo habang dahan-dahang humahakbang pasulong. "Nasira na ang isip mo dahil sa kasakiman. Pakawalan mo ang nanay ko." "Nanay?" Nakakatawa. Tumawa ng malakas si Brenda. Isang tawang tila nagmumula sa isang taong tuluyan ng nilamon ng kadiliman. "Ang matandang ito ang sisira sa lahat. Dahil sa kanya, nawala sa akin ang lahat. Pirmahan mo ito, Danilo. Ngayon na." Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang malakas na bugso ng hangin ang humampas sa bodega. Dahilan upang mayanig ang mga lumang estanteng bakal na puno ng mabibigat na kargamento. Ang isa sa mga estante na kinakalawang na at puno ng mga kahoy na krate ay dahan-dahang tumagilid patungo sa direksyon ni Danilo at Mirela na hindi napapansin ang panganib dahil sa nakatuon ng pansin kay Brenda. "Danilo, Mirela," ang boses na yon ay hindi nagmula kay Brenda. Ito ay isang boses na malakas, malinaw, at puno ng matinding takot. Isang boses na tila nagmula sa kaibuturan ng isang nagising na kaluluwa. Sa isang iglap, bago pa man bumagsak ang mabigat na bakal, nagawa ni Aling Rosario na makawala sa kanyang pagkakatali dahil sa adrenaline na tanging isang ina lamang ang nagtataglay. Tumakbo siya ng mabilis, binaliwala ang kanyang sariling kaligtasan at hinarangan ang kanyang mga anak gamit ang kanyang sariling katawan. Ang tunog ng pagbagsak ng bakal at ang pagkabasag ng mga kahoy na krate ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Ngunit sa halip na sina Danilo at Mirela ang madaganan, si Aling Rosario ang sumalo sa bigat ng lahat. "Nay, nanay," sigaw ni Mirela habang mabilis silang lumalapit ni Danilo upang alisin ang mga kargamentong nakadagan sa kanilang ina. Dahan-dahang idinilat ni Aling Rosario ang kanyang mga mata. Sa gitna ng sakit at hirap ng kanyang paghinga, ang kanyang mga mata ay hindi natulala. Wala na ang ulap ng kalituhan
na bumalot sa kanya sa loob ng 20 taon. Ang bawat hapdi ng bakal na tumama sa kanya ay tila siyang naging susi upang muling buksan ang pintuan ng kanyang mga alaala. Danilo, Mirela, mga anak ko, bulong ni Aling Rosario habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahawak sa mga mukha ng kanyang 2 anak. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo si nanay kung nawala ako ng matagal na panahon. Napiyok si Danilo. Ang kanyang mga luha ay mabilis na humalo sa tubig ulan na tumutulo sa kanyang muka. Nay, huwag po kayong magsalita. Ililigtas namin kayo. Narito na kami. Ang mahigpit na yakap ng 3 mag-iina sa malamig at basang sahig ng bodega ay tila isang banal na sandali na hindi kayang sirain ng kahit anong unos. Sa gitna ng kadiliman at panganib, ang pag-ibig ng isang ina ay muling nagliwanag. Mas matindi pa sa anumang kidlat sa kalangitan. Napatulala si Brenda sa nakita. Ang kanyang mga kamay ay nanginig at ang mga dokumentong hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa putikan. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng kanyang pera o makuha ng kanyang kasakiman. Ang tunay na kapangyarihan ng pamilyang pinagbuklod ng dugo at sakripisyo. Mula sa malayo, ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulisya ay nagsimulang duminig. Humahalo sa ingay ng humuhupang bagyo. Ang bawat sinag ng araw na tumatagos sa malinis na bintana ng silid sa ospital ay tila mga daliri ng liwanag na humahaplos sa mapayapang mukha ni Aling Rosario. Wala na ang amoy ng luma at basang bodega. Pinalitan na ito ng bango ng mga sariwang bulaklak ng ilang-ilang at ang malinis na amoy ng puting kumot. Ang ingay ng bagyo kagabi ay tila isang masamang panaginip na dahan-dahang natutunaw sa init ng umaga sa Davao. Nakatitig si Danilo sa kanyang ina. Sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, nakita niya ang isang anyo ng kapayapaan na hindi kailanman nagawa ng anumang gamot. Si Aling Rosario ay ligtas na nagpapahinga. Ang kanyang mga sugat ay maayos ng naggamot. At ayon sa mga doktor, ang kanyang isipan ay iunti-unti nang bumabalik sa normal na daloy nito. Bumukas ang pinto at pumasok si Mirela. Dala ang isang mangkok ng mainit na sopas. Ang tela sa kanyang noo ay tinanggal na nag-iwan ng isang maliit na peklat. Isang mapait na alaala ng kagabi, ngunit isang sagisag din ng kanyang katapangan. Nagkatinginan ng magkapatid at sa isang simpleng pagngiti, naramdaman nila ang isang malalim na pagkakaintindihan na hindi na kailangan ng mga salita. May balita na ba tungkol sa kanya? Mahinang tanong ni Mirela habang inilalapag ang pagkain sa tabi ng kama. Tumango si Danilo. Ang kanyang boses ay puno ng pinal na hatol. Nahuli si Brenda ng mga bantay dagat malapit sa pampang ng Samal. Sinubukan niyang tumakas gamit ang isang speedboat sa gitna ng unos, ngunit hindi siya pinalad. Ngayon ay nasa ilalim na siya ng kustodya ng mga pulis. Nahaharap siya sa mga kasong kidnapping, pagnanakaw, at pagsira sa mga opisyal na dokumento. Hindi na siya makakapanakit pa sa pamilya natin. Nakahinga ng maluwag si Mirela. Ang bawat takot na dinala niya mula sa Riles ay tila dahan-dahang naglalaho. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, dahan-dahang idinilat ni Aling Rosario ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, wala nang ulap ng kalituhan. Ang kanyang tingin ay diretso at puno ng pagkilala. Dahan-dahang kinapa ni Aling Rosario ang ilalim ng kanyang unan. Inilabas niya ang 2 piraso ng isang gintong medalyon na matagal na niyang itinatago sa loob ng kanyang maliit na pitaka. Ito ang medalyon na hinati ng kanilang ama bago ito mamatay. Isang bahagi para kay Danilo at isang bahagi para kay Mirela. Danilo, Mirela, lumapit kayo sa akin. Bulong ni Aling Rosario. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng sigla. Lumapit ang magkapatid at naupo sa gilid ng kama. Kinuha ni Danilo ang isang bahagi at si Mirela naman ang sa kabila.
Nang pagsamahin nila ang 2 piraso sa palad ng kanilang ina, ang titik V na nakaukit dito ay perpektong naglapat. Ang 2 mundo na matagal na pinaglayo ng tadhana ay muling nabuo sa isang maliit na piraso ng ginto. Ang kayamanan ng mga Villarreal ay hindi ang kumpanya o ang mga lupain, sabi ni Aling Rosario, habang hinahawakan ang mga kamay ng kanyang mga anak. Ang tunay na kayamanan ay ang pagmamahalan ninyong dalawa na hindi kayang sirain ng anumang bagyo. Nangako si Danilo sa harap ng kanyang ina at kapatid. Gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan at yaman upang magtayo ng isang pundasyon para sa mga matatandang abandonado at mga batang naghihirap sa Davao. Isang lugar na papangalanan niyang Rosario's Haven na pamamahalaan ni Mirela. Hindi na nila kailangang magbilang ng barya at hindi na kailanman kailangang matakot si Mirela sa bukas. Sabay na yumuko sina Danilo at Mirela upang gawin ang ritual ng pagmamano. Kinuha nila ang mga kamay ni Aling Rosario at idinampi sa kanilang mga noo. Isang mainit na luha ng kaligayahan ang gumulong sa pisngi ng kanilang ina habang hinahalikan niya sila sa noo bilang basbas. Tumingin si Aling Rosario sa labas ng bintana kung saan ang sikat ng araw ay tuluyan nang nagpalayas sa dilim ng gabi. Ang bawat puno at bulaklak sa labas ay tila sumasayaw sa ilalim ng asul na kalangitan. Salamat sa Diyos, bulong ni Aling Rosario na may kasamang malalim na buntong hininga ng kapayapaan. Tapos na ang gabi, narito na ang umaga. Ang liwanag ng araw ay dahan-dahang nagpasigla sa buong silid na tila ba ang bawat sulok ay pinupuno ng pag-asa at ng pangako ng isang bukas na wala ng dusa, tanging pag-ibig at paghilom lamang. Isang taon ang mabilis na lumipas at ang lupang dati ay puno ng kaba at takot ay naging isang malawak na hardin ng pag-asa. Sa gitna ng luntiang paligid ng Davao, nakatayo ang Rosario's Haven, isang puting gusali na may malalaking bintana kung saan ang bawat sulok ay puno ng tawanan ng mga batang nag-aaral at ang mahinahong tinig ng mga matatandang muling nakahanap ng pamilya. Si Mirela ay nakatayo sa ilalim ng parehong puno ng akasya na dinala mula sa Riles, ngunit ngayon ay nakatanim na ito sa isang matatag at malinis na lupa. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na damit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, habang matiyagan niyang tinuturuan ang isang grupo ng mga bata. Wala na ang kalyo ng hirap sa kanyang mga kamay. Pinalitan na ito ng lambot ng isang buhay na puno ng katarungan. Hindi kalayuan sa kanya. Makikita si Danilo. Wala na ang kanyang mamahaling suit at ang malamig na mukha ng isang negosyante. Nakasuot lamang siya ng simpleng polo shirt habang kausap ang isang matandang lalaki sa wheelchair. Sa bawat ngiti ni Danilo, ramdam ang pagkawala ng mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Natutunan niyang ang tunay na halaga ng kanyang yaman ay hindi nasusukat sa mga zero sa kanyang bank account, kundi sa dami ng mga taong nabigyan niya ng bagong simula. Lumingon ang magkapatid nang makita nilang dumarating si Aling Rosario mula sa hardin. Ang kanilang ina ay may hawak na isang basket ng mga sariwang bulaklak. Bagaman may mga pagkakataong hindi pa rin perpekto ang kanyang memorya. Ang kapayapaan sa kanyang mga mata ay sapat na upang sabihing siya ay ganap ng hilom. Naipahinga na po kayo. Kanina pa kayo nagtatanim sa initan. Malambing na sabi ni Mirela habang inaalalayan ng kanyang ina na maupo sa isang bangko. Ayos lang ako, anak. Masarap sa pakiramdam na makitang lumalago ang mga itinanim ko. Parang kayong dalawa ng kuya mo, sagot ni Aling Rosario habang hinahawakan ang mga kamay ni Danilo at Mirela. Naupo si Danilo sa tabi nila at tumingin sa malayo. Mirela, nabalitaan mo ba? Ang mga magulang ni Brenda, tuluyan na silang umalis ng bansa pagkatapos ng lahat ng eskandalo. Si Brenda naman ay nananatili pa rin sa loob at ayon sa balita, unti-unti na rin niyang tinatanggap ang parusa sa kanya. Napatawad mo na ba siya? Tanong ni Mirela habang tinititigan ng kanyang kapatid.
Huminga ng malalim si Danilo. Ang pagpapatawad ay hindi dahil karapat-dapat siya rito, kundi dahil karapat-dapat ang puso natin sa katahimikan. Kung itatago ko ang galit, para ko na ring ikinulong ang sarili ko sa nakaraan. Tumango si Mirela. Nararamdaman ang parehong gaan ng loob. Ang lahat ng dusa sa riles, ang lahat ng pang-iinsulto, at ang bawat patak ng dugo sa bodega ay naging mga butil ng karanasan na nagpatibay sa kanila. Ang kanilang pamilya ay tila isang Crayola na binali ng tadhana, ngunit sa dulo ay nakalikha pa rin ng isang napakagandang obra maestra. Isang maliit na batang babae ang lumapit kay Aling Rosario at nag-abot ng isang ligaw na bulaklak. Kinuha ito ng matanda at isinukbit sa tenga ng bata. Bago niya ito niyakap ng mahigpit, ang bawat haplos ni Aling Rosario ay tila isang pakiusap sa langit na huwag nang hayaang muling magkahiwalay ang mga pusong nagmamahalan. Sa huling sandali ng hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng bundok Apo, ang tatlong mag-iina ay nanatiling magkahawak kamay. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa damuhan, nagsasama at nagkakaisa ng walang anumang pag-aalinlangan. Dahil sa dulo ng bawat luha, ang pag-ibig ng isang ina ay nananatiling walang hanggan tulad ng dalampasigan ng Davao. Isang pangako ng bukas na laging may kasamang liwanag, kahit gaano pa kadilim ang nagdaang gabi.